Magandang araw po sa lahat. Ngayon po, araw ng Pasko 2024 at minabuti po natin kahit sa lakas ng ulan, sama ng panahon, kinailangan nating pumunta o bumisita sa ilang mga lugar dito sa Punulo Island at ating tinatanong paano nga ba pinagdiriwang ang Pasko sa kabila ng kakulangan at kawalan ng mga mananampalatayang Katoliko at iba pang mananampalataya. Yan, maraming po salamat mga kapanalig. Narito po ako sa barangay. Paano po niyo pinagdiriwang ang Pasko sa kabila ng kawalan at kakulangan? Ay ganito lang po. Ang buhay talaga, ganito kami ay mahirap lang talaga. Kahit wala po kaming handa, basta ang akin lang pinapanalangin na wag lang po magkasakit. Kayo po na. Sa akin naman po, para po sa akin, nakakaraos din po ang aming Pasko. Dahil sa panata't panalangin lang po ang aking pananalig. At doon po kami nakakaraos. Ang hinihiling ko lang po, sana po naman kahit kami po ay mahirap, kami lang po ay ganitong buhay, kahit po paano po ay nakakaraos din. Alang-alang lang po, pinaglalakas loob na lang. Kahit pa paano po ay kami naman ay ganun lang talaga. Kami na sana naman, kahit bumagyo, sana naman ay lumayo dito sa amin, huwag lang kami daanan dahil po sa itong ang kahirapan po ay hindi namin kaya magpa-igi ng bahay pag talagang masisiraan kami ng bahay. Kaya ang panalangin namin na sana lumayo sa amin ang bagyo. Ang bahay po namin ay bato, si Chulaktakin po. Si Chulaktakin. Na paano po ninyo pinagdiriwang ang Pasko sa kabila ng kakulangan at kawalan? Lalo hinggit ngayon, nabanggit nga ninyo na mahirap ang buhay. Hindi na po kami nagdidiriwang ng Pasko. Kami po lang ay nagpapasalamat sa Panginoon at kung ano po ang kanyang tayo. Ang iba po ay di siguro po pinagdiriwang yung mga maigi ang buhay. Pero kami po hindi po. Basta po tama na po sa amin ang manalangin sa Panginoon na nasa langit at yun lang. Ano po yung mga kahilingan ninyo dahil sa kabila ng mga undos na pinagdaraanan? Ano po yung kahilingan ninyo sa ating Panginoon? Kahilingan po namin, naging maayos po, wag po kami magkakasakit at lagi po kaming gabayan niya. Ito po ang aming kahilingan, wag lang po magkakasakit. Tapos wag po gumawa ng masama. Yun po. Nay, kayo po, paano po niyo pinagdiriwang ang Kapaskuhan sa kabila ng kawalan at kakulangan? Wala ang po kasi. Kami, pag kumita kami ng piso, nagtatabi na po kami ng 20 piso, sitabo. Para po pagdating ng ganitong okasyon, meron man lang po kami magastos na maibili mo lang ng tugas kaunti na pagsasalusaluhan namin ng aming pamilya. Dahil po wala naman po kami, mahirap lang kami ay. Ay, ayun na lang po ang aming tuwan. Tapos ay kami na lang po yun. Katulong ng Panginoon. Nakakaraos po kami maski naghihirap. Ito po ay Barangay Balumay, Sitio Pinagagan. Sitio Pinagagan. Nay, sa pagdiriwang po ng Pasko, paano po niyo pinagdiriwang ang Pasko sa kabila ng kawalan at kakulangan sa buhay? Ito po, konting tiis muna kasi talagang wala. Katulad nito, ayun lang, kaunting salutato lang. Kasama po ba ang buong inyong pamilya? Dumating po sila kanina. Naling kumpulin yun. Kayo ba ay, ano po yung isa pa sa ipinagpapasalamat ninyo sa Diyos sa pagdiriwang ng Pasko? Pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Dahil po ngayong Pasko, wala naman po may sakit sa aming pamilya. Kahit po sabi nga ay kapos. Malulusog naman po ang Maraming salamat mga kapanalig. Narito ako ngayon sa Sitio Pinagagan, Barangay Balungay, Panukulan, Quezon para po alamin paano nga ba paano po yung pinagdiriwang ang Pasko sa kabila ng kakulangan at kawalan? Hindi po sama lang kami. Nasa po sa isang bahay kahit wala, kahit diriwang pa rin, kahit ganitong masamang panahon, okay lang naman po. Kaya ay may kakulangan talaga.
Ano po ang kahilingan ninyo sa ating Panginoon? O ano yung nais ninyo pagpasalamat sa ating Panginoon? Yun kung makaligtasan namin at sana po ay wag magkasakit yung bawat isa sa amin sa pamilya. Kami pang Pasko ang dumating. Ay, pang Pasko ang dumating. Yan, tatawid po tayo ng ilog dito sa Pinag-Agan, papunta sa kabila. Yan, dito malakas po ang dagat. At sakay na kayo. Sasakay po kami ngayon ng board, ng flatboat. Tatawid sa kabila. Totoong dagat na daw po ito. Patay, hapin mo na ito. Silikaw ko lang ito. Babayaran doon tayo ng 50. Tulak mo muna. Sabi. Hindi na ako kontali. Natangkal ka rin eh. Okay, antar. Okay pa rin. May sasakit pa. Ha? Sasakit pa. I-video mo rin kung paano naka Mana andar ako liya. Tutok. Ber, andar lang.
tayo. Hindi ko na i-video kanina. Yan, ngayon po, narito na tayo sa Sitio Pagitan. Pero hindi ko alam kung anong barangay ito. Mamaya tayo ay magtatanong. At kanina tayo ay nasa Pinag-Agan. Pero parang ito ay nasa gitna na. Dito sila may yayaman na rin. Po kami dahil dito daw po yung may bahay pa, pero tutuklasin pa rin po natin. Pero dito may bahay. Ang tanong, may tao ba? Mga kabanalig, narito ako sa bayan ng Panukulan, Quezon at kasama ko ang parish priest dito sa Panukulan, Quezon sa si Father Ludwig. Pat, sa ito pong ginagawa ninyo sa kasalukuyan, ito po ba ay ngayon pa lang o dati na nilang ginagawa? Dati na pong programa tuwing Pasko. Nung mga previous ng mga parish priest dito sa Panukulan. Ito yung pagbibigay ng regalo sa mga senior citizens at saka yung mga disabled. Ano man ang katatayuan sa buhay, may kaya man o wala, ay lahat ay binibisita. Ang nakakatuwa ay akala nila nangangaroling, so nagbibigay sila ng papasko. Pero ang goal talaga ay makapagbigay ng regalo sa mga senior citizens at sa mga PWD. Effort to ng aming mga coordinators, ushers at saka usherettes. Thank you po, Pad. At yun po ang kasama ni Father.